Traitor ka. Itinuring kitang kaibigan. Itinuring kitang kapatid. Ngunit wala akong kaalam-alam na nagpapasok pala ako ng ahas sa loob ng pamamahay ko. Pinakain kita. Lahat ibinigay ko sa'yo tapos nagawa mo pa sa akin to. Malandi ka. Hoy Maria, huwag akong sisihin mo kung bakit nanguhumaling sa akin ang asawa mo. Hindi mo daw kasi maibigay ang gusto niya. Hindi ko kasalanan na sa tuwing malungkot ang asawa mo, sa akin siya tatakbo at magsusumbong. Isa pa, matapang ka lang naman sa telepono eh. Wala ka namang binatbat kapag harap-harapan na. Ah, ganun ba? Maghintay ka lang, higad ka. Ipapakita ko sa'yo kung ano talagang ibig sabihin ng matapang na sinasabi mo. Hintayin mo ako kasi pag nakita kita, dila mo lang ang walang latay. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Ilalantad ko sa mga tao ang mabaho mong pagkatao. Magsaya ka dahil yan na ang huli mong magiging tawa kapag nakita kita. Pagsisisihan mong hinamon mo ko dahil babaluktutin ko yung dila mo at ipapalunok ko sa'yo. Tandaan mo yan. Taon 1,080. Noong mga panahong yun, hindi pa masyadong maunlad ang ibang bahagi ng nasabing lugar, at isa na ang aming bayan na medyo bulubundukin at sagana pa sa mga punong kahoy. Makakakita lamang kami ng maraming tao kapag nagawi kami sa pinakasentro ng Leyte. Sa panahon ding yun, isa na ang Leyte sa may mga magagandang pasyalan at hindi nagbabago ang ugali ng mga tao. Malakas pa rin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Anila, ang ugat ng nabigong pag-ibig ay kataksilan. Sa makabagong panahon ngayon, palaging sinasabi na kapag may problema kayo ng partner mo ay pag-usapan yung dalawa. Hindi yung ikukwento mo sa iba at hihingi ka ng payo. May ibang kasabihan na daig ng malandi ang maganda, na minsan pinapatunayan talaga ng ibang tao. At yun ang tampok ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni Maria na siyang pangunahing tauhan sa istorya. Mabait na babae si Maria. Siya ay hindi marunong magalit. Lumaki sa mga madre dahil maagang naulila. Noong siya ay umabot na sa tamang edad, nagpasya siyang lumabas sa totoong mundo para magtrabaho. Pinayagan naman siya ng mga madre at nagtrabaho siya sa isang pabrika. Doon niya nakilala si Ramil. Kumusta? Bago ka lang dito? Ay, naku po, Diyos ko. Sorry, nagulat yata kita. Ayos lang. Oo, kakasimula ko lang. Talaga? Kaya pala ngayon lang kita nakita eh. Kaya mo ba magtrabaho dito? Kasi para kang galing sa simbahan kung kumilos. Grabe ka naman sa akin. Sanay naman ako sa trabaho. Mas mabigat pa nga ang trabaho ko sa simbahan kesa dito eh. Ha? Talaga? Sa simbahan ka nga talaga nakatira? Ay, dyan ka na nga. Ang kulit mo eh. Teka, ako nga pala si Ramil. Ikaw, anong pangalan mo? Hay nako, nabubulol ka na. Sige, mauna na ako. Umalis si Maria na hindi man lang sinabi kay Ramil ang kanyang pangalan. Naging abala sila sa kani-kanilang mga gawain. Hindi naman nahirapan si Maria sa kanyang trabaho sapagkat madali naman siyang matuto. Madali lang kasi niyang naunawaan ang mga gagawin kaya madali na lamang sa kanya ang lahat. Nang tanghalian na ay nagpasya si Maria na kumain sa isang karinderya sa labas ng pabrika. Sa panahong yon, kahit tanghaliang tapat ay hindi masakit ang sikat ng araw. Ibang-iba na sa panahon ngayon. Pagdating niya sa karinderya ay agad siyang pumili ng ulam at nang maka-order na ay naghanap siya ng upuan. May isang bakanteng upuan sa tabi ng isang binatang tahimik lang na nakaupo. Nagpalinga-linga pa siya, ngunit yun na lamang ang libreng upuan. Dahil gutom na ay lumapit siya sa pwesto kung nasaan ang binata. Bahagya pa yung nagulat sa kanyang pagdating. Ha?
Ay, pasensya ka na. Nagulat pa kita. May kasama ka ba? Wala akong kasama. Sige, maupo ka lang dyan. Salamat ha. Tahimik lang na kumakain si Maria habang pasipat-sipat ang kanyang tingin kay Felmar na tila ba napakalayo ng tanaw. Palihim naman niyang sinundan ang tingin ng binata, ngunit hindi niya mawari kung saan ba talaga yon nakatingin. Nasa ganoon siyang tagpo nang magsalita ang binata. Hindi mo kayang abutin ang tingin ko. Wala itong destinasyon. Ano ka ba? Nagulat naman ako sa'yo. Mamamatay ako nang wala sa oras eh. Huwag ka mag-alala, malabo pa mangyari yon. Marami ka pang pagdadaanan na pagsubok. Manghuhula ka ba? Ang bata-bata mo pa, para ka na matandang magsalita. Baka nga mas matanda pa ako sa'yo. Diyan ka na. Napaka-weirdo naman ng taong yon. Mas matanda pa daw siya sa akin eh. Ang tingin ko sa kanya, 15 anyos lang. Makakain na nga. Pagbalik ni Maria sa kanyang trabaho, wala siya sa sariling naglalakad nang may tumawag sa kanya, na kahit hindi niya lingunin ay kilalang-kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon. Hi, sister! Nakapagtanghalian ka na ba? Pare, siya ba yung kinukwento mo sa akin na bago nating katrabaho? Aba, oo nga no, maganda nga. Tumahimik ka nga dyan. Sigurado magkakagulo kapag narinig ka ni Christine. Mauna ka na nga dun. Gusto ko pang masolo si... Iniwanang katuloy. Ayos, Jasper ah. Tuwan-tuwa ka. Ay, sorry bro. Kasi naman. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ay, nako. Samantala, si Maria naman natatawang naglalakad pabalik sa kanyang trabaho. May pagkakataon pa na nililingon niya ang kanyang mga bagong kakilala habang ang mga yon ay papalayo na. Napapailing na lamang siyang sinusuot ang kanyang ID at inilagay ang gamit sa kanyang locker. Hello? Hi. Ay, pasensya ka na. Ako nga pala si Christine. Siya naman si Ana. Ngumiti lang si Ana at kumaway kay Maria. Bahagya lang din siyang napayuko sa dalawa at ngumiti. Bago ka ba dito? Ngayon lang kasi kita nakita. Oo. Ngayon lang ako nagsimula. Maria nga palang pangalan ko. Kinagagalak kita makilala, Maria. Naku, mauna na kami, ha? Baka malate na kami. Halika na, Ana. Hinatid na lamang ng tingin ni Maria ang papalayong sina Ana at Christine. Napangiti na lamang siya dahil may bago na naman siyang mga kakilala. Naging abala muli si Maria sa admin department. Siya ang na-assign doon kaya abala siya sa paperworks. Hindi niya na namalayan ang oras nang mapansing uwian na pala. Nagpaalam naman sa kanya ang kanyang mga kasamahan, nangiti lamang ang kanyang naitugon. Paglabas ng dalaga sa gusali ay biglang bumuhos ang ulan. Nakalimutan niya ang kanyang payong kaya sa tingin niya ay minamalas talaga siya ng araw na yun. Nakatayo lamang siya sa isang sulok nang may naglalakad na grupo na pamilyar sa kanya ang boses ng isa. Napabuntong hininga na lamang siya sa isang gilid. Maria, pauwi ka na ba? Ay, ano ba yan? Bakit kasi kasama pa nila si Christine? Hi, Christine. Ikaw pala. Oo, pauwi na ako. Hindi mo kasama si Ana? Sabay na sila ng asawa niya. Mag-isa ka lang? Saan ka nakatira? Sinagot naman ni Maria ang tanong sa kanya ni Christine. Napatingin ang babae at si Jasper kay Ramil na mayroong makahulugang ngiti. Di ba, Ramil? Bandaron ka rin nakatira? Tol, tadhana na ang gumawa ng paraan. Pwede mo namang sabayan na lang si Sister Maria. Ay nako, tumigil ka nga sa kakulitan mo, Jasper. Oo nga, isabay mo na si Maria para may kasama siya pa uwi. Tayo na, love. Iwan na natin sila. O ano, Maria, Ramil, ingat kayo ha. Bye! Halika na, baka naghihintay na mga bata. Simula ng araw na yun, naging kaibigan niya na ang tatlo at naging mas malapit sila ni Ramil.
Napag-isip-isip niya na hindi katulad si Ramil nang iniisip niya na babaero at mambobola. Yun kasi ang unang tingin niya sa lalaki, kaya niya yon iniwasan. Bagay na nagkamali siya dahil maalaga naman ang binata. Kinabukasan, nagulat na lamang si Maria dahil nasa labas na ng kanyang boarding house si Ramil. Pinili niya kasing umupa ng bahay na bawal ang lalaki, kaya naman nasa labas lamang ito. Wala siyang pamilya na pwedeng uwian, kaya nangungupahan lamang siya. Oh, Ramil, anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Sabay na tayong pumasok. Aba, Maria, ang pogi naman ng sundo mo? Nobyo mo ba yan? Nako, hindi po. Kaibigan ko lang po si Ramil. Siya ho, alis na ho kami. Tayo na, Ramil, baka mahuli tayo. Natatawa namang nagpatiuna si Ramil, habang si Maria ay halos hindi maiguhit ang muka dahil sa hiyang kanyang nararamdaman. Natawa pa si Ramil nang makita niyang namumula ang pisngi ng dalaga. Palabiro din pala yung mga kasama mo doon, no? Ha? Oo. Minsan lang kasi silang makakita ng lalaking nagagawi dyan sa amin. Pagpasensyahan mo na sila. Sana sinabi mo magnobyo tayo. Ano? Ewan ko sa'yo. Bilisan na natin, baka mahuli tayo. Halika na. Lumipas ang mga araw at naging mas malapit pa sila sa isa't isa hanggang sa niligawan na ni Ramil si Maria at sinagot naman siya nito. Nagpasya ang lalaki na yayain ng tumira sa kanyang bahay si Maria. Sa unay ayaw pa ng dalaga, ngunit kalaunan pumayag din yon. Masaya naman ang kanilang pagsasama at mas nagiging magaan ang buhay nila dahil sa pagtutulungan. O, mahal, papasok ka na ba? Ihahatid na kita. Araw ng pahinga mo ngayon, mahal. Magpahinga ka. Hindi mo na ako kailangang ihatid. Sigurado ka ba? Hindi bale, susunduin na lang kita mamaya, ha? Nako, ang gusto ko magpahinga ka. Isa pa, nakakapagod ang trabaho mo sa pabrika, kaya dito ka nilang sa bahay. Sige na nga po, kayo po ang masusunod, Ma'am Maria. Ay nako, ang kulit mo. Aray, bakit kurot? Hindi ba dapat kiss? Ayan na ha. Sige na, mahal, baka malate na ako. Bye. Mag-iingat ka, mahal. Samantala, pagdating ni Maria sa pabrika, "Magandang umaga, Ma'am Maria." Nginingitian niya lamang ang lahat ng bumabati sa kanya. Habang papasok sa opisina, nakita niya naman si Jasper na abala sa paghakot ng mga karton. Magandang umaga, Ma'am Maria. Ma'am talaga? Siyempre, sa loob ng pabrika, Ma'am Maria. Sa labas, Maria lang. Oo nga, no? Sige, ipapadala ba ang mga yan sa Maynila? Opo, Ma'am. Buti nga, naayos to lahat ni Ramil eh. Okay, sige. Dito muna ako. Habang papunta si Maria sa locker, nakita niyang nag-uusap sina Ana at Christine. Agad naman siyang binati ng mga ito nang siya ay makita. Aba, mukhang masaya ka, Christina. Si Jasper kasi, nagyayaya na magpakasal. Heto, tingnan nyo. Talaga? Masaya ako para sa iyo, Christine. Salamat po, ma'am. Si Ramil, kailan naman siya magyayaya magpakasal? Kung kailan niya gusto, hindi ko siya minamadali. Lumipas ang mga araw, buwan at taon. Madalas lumalabas sila Ramil, Maria at ang mga kaibigan nilang sina Jasper at Christine. Minsan sa kanilang bahay kapag mayroong salo-salo ay laging naroon ang mag-asawa. Natuwa naman si Maria nang balak silang gawing pangalawang magulang ni Ramil sa bunso nilang anak. Hindi naman nila ito tinanggihan at naging mas malalim pa ang kanilang pagkakaibigan. Pero katulad ng ibang relasyon, hindi rin naging perpekto ang kina Maria at Ramil. Dumating ang panahon na madalas na silang magtalo kahit sa maliliit na bagay lamang. Ngunit hindi naman natatapos ang araw na hindi sila nagkakabati
at nagkakasundo. Isang araw, tinawagan ni Christine si Ramil na hindi alam ni Maria. Balak nitong makipagkita dahil nais niyang magbahagi ng problema kay Jasper dahil alam niyang magkaibigan ang dalawa. Sinabi yon ni Ramil kay Maria at inaya siya nito, ngunit may pasok ang dalaga at hindi siya pwedeng mag-absent. Dahil kaibigan naman nila ang mag-asawa, sinabi niyang puntahan niya yon para mayroong makausap. Samantala, nang magkita ang dalawa, Christine, ano ba kasing pinag-awayan niyo? Ang tagal-tagal niyo na, ngunit bakit ngayon pa kayo nagpasya maghiwalay? Masyado kasing seloso si Jasper. Naiinis na ako sa kanya. Madalas niyang pinagseselosan si Felmar. Si Felmar? Sino ba yun? Yung dati kong kinakasama. Sa totoo lang, Ramil, nagpupunta lang naman si Felmar sa akin para itanong kung kailan ko ipapasya ang anak namin. Ha? Teka, naguluhan ako dun ah. May anak kasi kami ni Felmar. Alam naman yun ni Jasper. Pero lagi niya akong pinagdududahan na may relasyon pa rin kami ni Felmar. Ay, dapat pag-usapan niyo mabuti yan. Wala namang problema na hindi nalulutas sa magandang pag-uusap. Niyakap na lang ni Ramil ang umiiyak na si Christine. Nang makauwi siya sa bahay, ikinuwento niya kay Maria na ikinagulat din ng babae. Sumapit pa ang mga araw na palaging nagsusumbong si Christine kay Ramil. May mga pagkakataon na tinatago na ni Ramil kay Maria ang kanilang pagkikita dahil ang rason ni Christine ay baka iba ang maging interpretasyon ng kanyang kaibigan. Madalas silang nag-uusap sa telepono na hinahayaan lamang ni Maria. Isang araw nag-away ang magkasintahan. Ito ang matinding away na nangyari sa kanila. Nais ni Ramil na sila'y magkaanak na, ngunit hindi pa handa si Maria na ibigay ang sarili dahil nais niyang makasal muna sila. Ngunit hindi kayang unawain ni Ramil ang bagay na yon. 4 na taon na siyang nagtitiis at iniintindi ang babae, ngunit tila ba nakakaramdam na siya ng pagod. Tinawagan niya si Christine para siya naman ang magbahagi ng kanyang pinagdaraanan. Gusto ko lang naman na magkaanak na kami. Ang tagal ko na nagtitiis na wala nangyayari sa amin. Pero bakit hindi niya ako kayang pagbigyan? Baka naman hindi pa handa si Maria. Unawain mo na lamang siya. Kailan pa siya magiging handa? Kapag makunat na siya? Alam mo, Tin, hindi ko alam kung magsisisi ba ako na siya ang naging kasama ko sa buhay. Pahingi pa nga ng beer. Tama na yan, Mil. Lasing ka na. Kaya ko pa. Hayaan mo lang ako, Tin. Alam mo, minsan nga naiinggit ako kay Jasper kasi naibibigay mong pangangailangan niya. Samantalang ako, tuyot na sa sobrang makaluma ng nobya ko. Mahal ka ba talaga ng girlfriend mo? Para yun lang hindi niya maibigay? Ay, ramdam ko naman na mahal niya ako. Ang problema ko nga lang talaga, hindi niya maibigay yung pangangailangan ko. Akin na nga yan, Mil. Pag nalasing ka, hindi kita kayang buhatin. Inagaw ni Christine ang alak at nagtama ang kanilang paningin. Napayakap din siya kay Ramil. Langhap na langhap niya ang amoy ng alak sa hininga nito na nagdulot ng kakaiba sa kanyang kaibuturan. Balak niyang kumawala, ngunit pinigilan siya ng lalaki at ginawaran ng halik sa labi na nauwi sa pagtataksil. Umaga na nang makauwi si Ramil. Laking gulat niya nang maabutan si Maria na nakaupo sa sofa ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang pumasok, ngunit hindi siya pinapansin ng nobya na nagdudulot sa kanya ng kaba. Tumawag si Jasper. Hinahanap si Christine. Hindi daw kasi nakauwi kagabi. Ha? Bakit akong tinatanong mo?
Hindi naman kami magkasama. Wala naman akong sinabi magkasama kayo Mahal, nag-aalala ko sa mga kaibigan natin dahil mukhang ang laki ng problema nila. Ay, ba't ka nga pala inumaga? Saan ka ba nanggaling? Kila nanay. Tumawag ako, hindi ka raw nagagawi doon. Sabihin mo, saan ka nanggaling? Okay, nagliwaliw ako sa parke. Nag-inom ako mag-isa. Tapos doon ako nakatulog. Ganun ba? Kawawa ka naman. Sigurado ako gutom ka na. Halika mahal, may niluto akong sabaw para sa'yo. Humigop ka't may pasok pa tayo. Nagtaka si Ramil sa inaasal ng kanyang kasintahan. Ang inaasahan niya ay magwawala ito at siya ay sasampalin. Ngunit kabaliktaran lahat ang kinikilos nito sa kanyang iniisip. Matapos nilang kumain ay naligo na siya. Paglabas niya ay tapos nang magbihis si Maria at nag-aayos na ng sarili. Pagpasok niya sa kanilang silid ay nakahanda na ang lahat ng kanyang susuutin, mula sa damit hanggang sa kanyang sapatos. Nang makapagbihis siya ay lumabas na siya at naabutan niya si Maria na hinihintay siya. Nang makita siya nito ay napangitiyon, inayos ang kanyang kwelyo saka inaya na siyang umalis. Maya-maya, papasok na sila sa pabrika nang mapalingon si Maria sa karinderya na madalas niyang kinakainan noon. Nakita niya ang lalaki na madalas umupo sa dati nitong pwesto. Nakatingin ito sa kanila, ngunit naisip niya na madalas lang yung nakatingin sa kawalan, kaya baka namalikmata lamang siya na sila ang tinitingnan. Pagpasok nila ay nakasalubong nila sina Jasper at Christine. Kay Christine agad nakatingin si Maria at nangunot ang noo niya. Nakakaiba ang ngiting hatid ni Christine kay Ramil. Pasimple niyang tiningnan ang nobyo at ganoon din yon kay Christine. San ka galing kagabi, Christine? Hinahanap ka kasi sa akin ni Jasper. Kinaana muna ako tumuli kagabi, ma'am. Nagpalipas lamang ng sama ng loob. Akala ko kayo ni Ramil ang magkasama kagabi. Hindi rin kasi siya umuwi. Biglang napatingin si Ramil kay Maria at ganoon din si Christine. Si Jasper naman ay naggulat sa naging reaksyon ng dalawa. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Ma'am Maria? Sabi ko, akala ko lang. Kasi pareho kayong hindi umuwi. Siyempre magkakaibigan tayo. Baka lang kako naglabas si Christine ng sama ng loob sa'yo sa away nila ni Jasper. Ay nako, mabuti pa magtrabaho na tayo. Mauna na ako, Ma'am Maria. Love, pasok ka na rin ha. Napangiti namang tumango si Maria at hinatid ng tingin ang papalayong kaibigan. Napapit lang naman si Christine nang pagharap niya ay kakaiba ang ngiti ni Maria sa kanya. Kapag tungkol sa malaking problema, dapat asawa ang kinakausap mo. Hindi yung kung sino-sino. Ano bang sinasabi mo? Wala akong ibig sabihin, pero sana matapos na ang problema niyo ni Jasper. Huwag nating maliitin ang kutob nating mga babae. Dahil mas totoo to kesa sa duda. Maawa ka kay Jasper at sa mga anak mo. 2 beses ka nang nalawayan. Magpapalaway ka pa ba ulit sa iba? Matino kang babae, hindi ba, Christine? Mag-ingat ka, baka magulat ka na lang. Hindi na nakapagsalita pa si Christine nang umalis si Maria. Sinundan niya na lamang ito ng masamang tingin. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil tila ba may alam si Maria sa kanila ni Ramil. Natatakot siya dahil kapag nagkataon ay maaari siyang makulong. Kasal silang dalawa ni Jasper. Samantala, wala sa loob na tumatawid si Maria sa karinderya. Marami ang tumatakbo sa kanyang isip. Nasasaktan siya dahil hindi sila maayos ni Ramil, pero pilit pa rin niyang isinasagi sa kanyang isip na kailangan magtiwala sa kanyang nobyo. Yun ang iniingatan niya na hindi masira. Dahil wala siya sa sarili, hindi niya napansin ang paparating na sasakyan na may kargang bigas na ihahatid sa syudad ng Leyte. Nanlaki ang kanyang mga matang nakatingin sa sasakyan nang biglang may humila sa kanyang kamay.
Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi mo pa panahon para mamatay. May kakaharapin ka pa na mas malaking pagsubok. Ha? Ikaw? Salamat sa pagligtas sa akin. Walang imik na bumalik yon sa karinderya. Napakunot noon namang sumunod si Maria sa lalaking misteryoso. Palagi niya itong nakikita sa ganoong oras, kahit nung mga panahon na hindi siya nakakakain doon dahil madalas na silang sabay ni Ramil na kumain sa likod ng pabrika kung saan may parke na madalas tambayan ng mga trabahante. Nag-order na si Maria at naghanap ng pwesto na walang masyadong tao. May nakita siya sa tabi ng lalaking misteryoso. Kain tayo? Madalas kitang nakikita rito. May inaabangan ka ba sa pabrika? Tinitingnan ko lang yung taong nagbigay ng sakit sa akin. Gusto ko kasing makita kung masaya ba siya ngayon. Nakita mo na ba siya? Ano, masaya ba siya? Ang kasiyahan niya ay masakit para sa akin at sa aming anak. Nako, pasensya ka na. Masyado akong matanong. Ingatan mo ang puso mo. Huwag mo masyadong mahalin ang taong mahal mo. Dahil kapag nalaman nilang mahal mo sila, uubusin ka nila. Magtira ka para sa sarili mo, para pag dumating ang panahon na masasaktan ka, kakayanin mo dahil may natitira ka pang pagmamahal sa sarili mo. Ang lalim naman masyado. Hanggat maaari, huwag mong hayaang magising ang natutulog mong isang katauhan sa karamihan. Ha? Sabi ko na nga ba, nung unang beses pa lang kitang nakita, alam ko na may kakaiba sa'yo. Malakas ang mga buhat-buhat mong abyan, nakamamatay, nakakapanakit, nakakasira. Kaya wag mo nga hayaang magising ang mga yon. Sige, maiwan na kita. Buong araw na inisip ni Maria ang sinabi ng lalaki, ni hindi niya nga natanong ang pangalan nito. Wala siya sa sariling umuwi sa kanilang bahay. Hindi niya na rin naalala na sabay pala silang uuwi ni Ramil. Tila ba lalagnatin siya sa sinabi ng lalaki sa kanya. Ano ba ang kanyang ibig sabihin? Ano ang natutulog na ikalawa niyang katauhan? Pagdating sa bahay, wala sa sarili niyang ibinagsak ang kanyang katawan sa kanilang sofa. Tila ba wala siyang ganang kumilos nung mga oras na yun. Naghalo-halo na ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na rin alam kung sino ang kanyang uunahin. Muli na naman niyang naisip ang sinabi ni Jasper nang tumawag ito sa kanya nung araw na hindi nakauwi sina Ramil at Christine. Ani Jasper, nararamdaman niyang may namamagitan sa dalawa at magkasama sila ng gabing yon. Nasa ganoon siyang tagpo nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng padabog. Hindi naman siya nagulat dahil pakiramdam niya ay namamanhid ang buo niyang katawan. Bumulaga ang mukha ng galit na si Ramil, ngunit wala man lang siyang naramdamang takot o pangamba. Ang tanging nararamdaman niya lang ay ang pamamanhid. Mag-usap nga tayo, Maria. Ano bang pinagsasasabi mo kay Christine? Ha? Kay Christine? Bakit? Ano bang sinabi niya? Tinawag mo raw siyang anay, higad at haliparot. Ngayon ko lang nalaman na magaling palang gumawa ng kwento si Christine. Ramil, hindi ako ganun maglarawan ng kapwa ko babae. Akalain mo yon na ilarawan niya ang sarili niya? Maria! Wala akong sinabing ganon. Ay... Kahit iharap mo siya sa akin at tanungin mo, wala akong sinasabing ganon. Mamatay man siya ngayon kung nasaan siya. Ramil, hindi ako makapaniwalang ganyan ka. Magagalit ka sa akin dahil naniwala kang sinabi ko sa kanya yon? Nasasaktan ka ba? Ha, Ramil? Nasasaktan ka para sa kanya? Hindi naman sa ganun. Baka lang kasi kung anong isipin ni Pues, nag-iisip na si Jasper ng ganon. Nag-iisip na siya sa'yo na inaahas mo ang asawa niya. Iniisip na ng matalik mong kaibigan na traidor ka. Bakit ba pinapasa mo sa ibang galit mo, Maria? Problema natin tong dalawa. Pakiulit mo nga ang sinabi mo, Ramil. Ano yon? Problema nating dalawa?
Yun na nga, Ramil. Problema nating dalawa na dapat tayong dalawa nag-aayos. Bakit? Inayos ba natin? Di ba hindi naman? Dahil sa iba ka tumatakbo. Alam mo, Maria, nahihibang ka na. Puro ka duda at selos. Ramil, alam mo na hindi ako paladudang tao at hindi rin ako selosa. Alam mo yan. Ang pagmamahal pwede pa yung mabigyan ng isa pang pagkakataon. Pero kapag tiwala na ang nasira, mahirap nang ayusin yan. Para yung basag na baso na binuo mo, mabubuo ulit pero punong-puno na ng lamat. Nagbubulag-bulagan lamang ako dahil mahal kita. Pero wag mo akong bigyan ng dahilan na makagawa ng bagay na hindi mo magugustuhan. Lumipas pa ang mga araw. Palala ng palala ang away ni Ramil at Maria. Ganoon din sina Jasper at Christine. Lingid sa kaalaman ng dalawa, lihim na nagkikita sina Christine at Ramil at paulit-ulit din na may nangyayari sa kanila. Isang araw, umalis si Christine na di niya alam na sinundan siya ni Felmar at nakita ni Felmar na pumasok sa isang maliit na apartel sina Ramil at Christine. Alam niyang hindi ito ang asawa ng dati niyang kinakasama dahil kilala niya si Jasper. Naisip niya na ginagawa rin ni Christine kay Jasper ang ginawa nito sa kanya. Naisip ni Felmar na bigyan ng leksyon ang babae, kaya inabangan niya si Jasper sa pabrika. Hinintay niya itong lumabas para kausapin. Nang makita niya si Jasper ay agad niya itong nilapitan. Gumuhit pa ang galit sa mukha ng lalaki nang makita si Felmar. Bago ka magalit sa akin, nais kong malaman mo na wala akong intensyon na bawiin si Christine. Natuto na ako sa sakit na binigay niya sa akin. Ang gusto ko lang ay bigyan niya lang ng halaga ang anak namin. Bakit? Hindi ba siya nagbibigay ng sustento? Pagdating sa pinansyal, sagot ko na yon. Ako may responsibilidad sa bagay na yan. Ang responsibilidad lang niya ay magpakaina siya sa anak namin. Pero ang agawin siya, malabo pa sa hamog na mangyari yon. Pasensya ka na sa akin, akala ko kasi pero wala siya ngayon Alam ko, dahil nakita ko siya. Nararamdaman ko naman na mabuti kang tao at hindi ka nararapat na masaktan. Anong ibig mong sabihin? Sumama ka na lang sa akin. Gusto ko na ikaw mismo makakita. Agad silang nagpunta sa lugar kung saan nakita ni Felmar si Christine na may kasamang ibang lalaki. Kinabahan si Jasper, tila ba nahuhulaan niya na ang mangyayari. Agad niyang tinawagan si Maria dahil may kutob siyang si Ramil ang kasama ni Christine. Tinanong pa siya ni Felmar kung sigurado ba siyang asawa ng kanyang kaibigan ang kasama ni Christine. Ilang minuto lang ang lumipas ay may tricycad na huminto sa harap nila. Bumaba roon si Maria na nagtataka. Hindi kasi sinabi ni Jasper kung ano ang dahilan at lalong nalito si Maria nang makita niya na nandoon si Felmar. Jasper, ano nangyayari? Bakit mo ako? Teka, anong lugar to? Tsaka, bakit kasama mo siya? Siyang dating kinakasama ni Christine, Maria. Ha? Teka, ano bang ginagawa natin dito? Iniwan natin ang mga trabaho natin dahil dito. Ano ba meron? Lumabas na sila. Sabay pa silang napatingin sa apartel at nakitang nagtatawanan sina Christine at Ramil. Tila nakulangan pa sila sa ginawa sa loob dahil sa maalam na halikang iginawad nila sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata ni Maria na nakahawak kay Jasper habang ang lalaki ay pinipigilan ang sariling sugurin ang dalawa. Mukhang masaya at kulang pang ginawa niyo sa loob, laba. Naputol ang paghahalakhakan ni na Christine at Ramil at halos sabay pa silang nagulat at nagmistulang basang sisiw nang makita ang kanilang mga asawa. Habang sina Jasper at Maria ay nagpipigil ng kanilang galit, si Maria naman agad na sumakay ng tricycad at umalis. Hinabol naman siya ni Ramil. Ha? Love?
Huwag kang lumapit sa akin. Nandidiri ako sa'yo. Huwag ka nang uuwi sa bahay. Hintayin mo na lang ang demanda ko sa inyo ng kalaguyo mo. Love, Jasper, patawarin mo ako. Lumayo ka. Nandidiri ako sa'yo. Jasper, pakiusap patawarin mo ako. Jasper! Yang sakit na nararamdaman mo, kulang pa yan. Maling tao ang sinaktan ninyo. Hindi siya makapapayag na hindi makapaghiganti. Wika ni Felmar, sabay umalis. Naiwan si Christine na umiiyak. Nasa ganoon siyang tagpo nang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito ay galit na boses agad ni Maria ang kanyang narinig. Traidor ka! Itinuring kitang kaibigan! Itinuring kitang kapatid! Ngunit wala akong kaalam-alam na nagpapasok pala ako ng ahas sa loob ng pamamahay ko. Pinakain kita. Isinubo ko na sa iyo ang lahat pero hanggang braso ko pa ang kinain mo. Malandi ka! Hoy Maria, huwag akong sisihin mo kung bakit nanguhumaling sa akin ang asawa mo. Hindi mo daw kasi maibigay ang gusto niya. Hindi ko kasalanan na sa tuwing malungkot ang asawa mo, sa akin siya tatakbo at magsusumbong. Isa pa matapang ka lang naman sa telepono eh. Wala ka namang binatbat kapag harap-harapan na. Ganun ba? Maghintay ka, higad ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano talagang ibig sabihin ng matapang na sinasabi mo. Hintayin mo ko, kasi kapag nakita kita, dila mo lang ang walang latay sa akin. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo dahil ilalantad ko sa mga tao ang mabaho mong pagkatao. Magsaya ka, dahil yan na ang huli mo magiging tawa kapag nakita kita. Hindi mo gugustuhin na hinamon mo ako dahil babaluktutin kayong dila mo at ipapalunok ko sa iyo. Tandaan mo yan, higad. Mas matanda ka sa akin pero napakalandi mo. Huwag mo akong takutin dahil hindi ako natatakot sa iyo. Kaya ka pinagpapalit ng asawa mo kasi manang ka na. Kasalanan mo yan. Hindi baling manang, Christine. Hindi baling mamatay akong birhen kesa nabubuhay akong nilalawayan ng kahit na sino. Ito ang tandaan mo. Hindi kita hahayaang maging masaya. Kukunin ko ang anong meron ka. Lahat ng mahalaga sa iyo isasama ko sa hukay. Kaya titigan mo na mabuti ang mga anak mo dahil isa-isa ko silang kukunin sa iyo. Maghintay ka lang. Humanda ka. Magsasalita pa sana si Christine, ngunit pinatay na ni Maria ang kabilang linya. Dali-dali siyang pumara ng tricycad at nagmamadaling umuwi. Naisip niya ang sinabi ni Maria, kailangan din niyang tumungo sa pulis para sa pagbabanta ng dalaga. Samantala, hindi umuwi si Maria sa kanilang bahay. Nagtungo siya sa isang gubat. Hindi niya alam kung paano niya ito natunton. Mayroon siyang nakita na isang kubo. Hindi niya maunawaan, ngunit parang pamilyar sa kanya ang lugar na yon. Sinipat niya ang kabuuan ng kubo. Parang may ala-ala sa isip niya ang sumagi at may pakiramdam siyang may koneksyon yon sa kanya. Pumasok siya sa loob at diretso sa silid na parabang pamilyar na pamilyar para sa kanya. May isang kahon siyang kinuha at binuksan. Makikita sa loob ang mga kagamitan sa pambabarang. Natagpuan na lamang ni Maria na inaayos niya na ang mga yun. Nilagay sa saktong lalagyan. Kinuha ang isang bungo at ipinatong sa ginawa niyang altar. At ang huli ay isang manika na may nakakatakot na muka. Kinuha niya ito at itinaas, saka nag-usal ng isang panalangin na hindi niya alam kung saan niya natutunan o saan nanggaling. Tila ba nakikita ni Maria ang kanyang sarili na nakaluhod at nag-uusal ng dasal na hindi niya maintindihan. Itim na kapangyarihan, humayok at bigyan ng karamdaman ng taong nanakit sa akin. Iparanas mo sa kanila ang sakit at hirap na dinanas ko. Iparanas mo sa kanila ang pighati at iparinig mo ang aking pagtatangis. Sumasampalataya sa iyo ang aking kaluluwa. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong kapangyarihang sila ay maparusahan. Ano ba itong ginagawa ko? Bakit ako naririto?
Anong lugar ito? Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Ano nangyayari sa akin? At biglang umihip ang maalinsangang hangin habang si Maria ay nananatiling nananalangin. Unti-unti lumalakas ang kanyang bulong hanggang sa parang isinisigaw niya na ang kanyang orasyon. Nang umihip ulit ang malakas na hangin, sinabayan yun ng kidlat at kulog at nabitawan ni Maria ang manika at tila nagbalik siya sa kanyang ulirat. Napaupo siya at sinipat ng tingin ang kabuuan ng kubo. Napasigaw na lamang siya nang makita ang napakapangit na manika. Nagawa mo, Maria. Wala ka bang naaalala kung sino ka at kung saan ka nagmula bago ka napunta sa simbahan? Anong ginagawa ko dito? Hindi ba't ikaw yung dating kinakasama ni Christine? Bakit ka nandito? Tadhana na makita kita, Maria. Matagal na kitang sinusubaybayan hanggang sa nakilala ko si Christine. Hindi ko akalain na ang nanakit sa akin ay siya ring mananakit sa'yo. Ha? Hindi ko maintindihan. Ginamit mo ba ako? Hindi, Maria. Yan ang kapangyarihan na minana mo sa iyong angkan. Ang lahing pinagmulan mo ay mga mangkukulam at mambabarang. May kapangyarihan kang makapanakit ng mga taong mananakit sa'yo. Hindi. Ayaw kong manakit ng kahit na sino man. Ngunit nagawa mo na, Maria. Naipadala mo na ang itim na usok at ang mga nanakit sa'yo ay tiyak na mapaparusahan. Ha? Hindi maaari. Hindi. Hindi mo matatakasan ang tadhana mo. Maaari mong subukan, pero hindi mo mapipigilan ang nakatakda. Ano bang sinasabi mo? Sino ka ba talaga? Ako ang naatasang gabay mo, Maria, dahil ikaw ang pinakahuling mambabarang sa inyong lahi. May kapangyarihan kang gawin ng gusto mo, parusahan ang mga taong nanakit sa'yo. Dala ng sobrang takot, nanlaki ang mga mata ni Maria. Natigilan siya nang maalala ang nangyari sa apartel, kung paano siya niloko ni Ramil at Christine. Napahawak siya sa kanyang dibdib at kumirot ang kanyang puso. Muling bumugso ang galit na kanyang nararamdaman kanina at dahil doon, muli siyang napahagulgol. Magbabayad sila. Ipaparamdam ko sa kanila ang lahat ng sakit na nadama ko. Christine, humanda ka. Magbabayad ka sa iyong kataksilan. Samantala, wala dito si Maria. Ano ba nangyari? Yung asawa mo pinagbantaan ako. May mangyayari daw na masama sa mga anak ko. Kasalanan niyo namang dalawa kung bakit nasabi yun ni Maria. Tumahimik ka nga dyan. Mister, kailangan namin makausap ang nobya mo. Ang pagbabantay isang seryosong krimen. Anong krimen ang sinasabi ninyo? Nagulat na lamang ang lahat nang marinig ang boses ni Maria. Sabay-sabay silang napalingon sa may pinto at nakita ang babaeng nakatayo doon. Kalmado lamang ito na nilapag ang kanyang bag at pumasok sa silid para magbihis. Paglabas ni Maria ay nakaayos na ang kanyang buhok at nag-init pa ng tubig. Hindi mo man lang pinagkape ang mga bisita natin. Sandali lang, ha? Hindi namin kailangan ng kape. Otak kriminal. Huminahon ka. Umupo ka muna dyan. Magkakape tayo. Bahagya silang natahimik. Maging ang pulis ay hindi na rin nakapagsalita. Narinig lang nila mula sa kusina ang tunog ng kutsara na hinahalo ang baso ng kape. Halos nagulat pa sila sa paglabas ni Maria. Isa-isang inilapag nito ang mga tasa ng kape sa kanilang harapan. Sige, buti pa pag-usapan na natin. Ano ba ang krimen na nagawa ko? Pinagbantaan mo ko na papatayin mo mga anak ko. Tama na nga, Christine. Ma'am, huwag niyo pong idamay ang mga anak ko. Parang awa niyo na ho. Wala naman silang kasalanan dito. Miss Maria, totoo po bang pinagbantaan niyo si Ma'am Christine? Sasampahan kita ng kaso. Hindi ba't kami dapat ni Jasper ang gagawa niyan, Christine? Totoo bang may pakialam ka sa mga anak mo? Mukhang wala naman.
Nung may ginagawa kayo ng asawa ko at nagpapakasaya sa apartel, naisip mo ba ang mga anak mo? Ha? Naisip mo ba sila? Mamang pulis, kung may dapat ireklamo dito, walang iba kundi ang babaeng yan na kalaguyo ng asawa ko. Sa tingin niyo ang babaeng nakikipag... Hindi bali na. Ang ganong klase ng mga babae ay walang pakialam sa mga anak yan. Dahil kung meron, hindi na yan maglalandi. Hindi ba, Christine? Tara na, Christine. Ipinapahiya mo lang ang sarili mo. Sir, pasensya na po sa abala. Kami na po mag-aayos nito. Naunang lumabas si Jasper kasama ang mga pulis. Huling tumayo si Christine at lalabas na sana nang marinig niyang tumawa si Maria. Napatingin pa siya kay Ramil bago lumingon sa babae. Christine, mag-iingat ka dahil nagsisimula ng kalbaryo mo. Kinagabihan, nakarinig ng katok si Maria mula sa kanyang pinto. Maria, mag-usap tayo. Pakiusap naman. Wala na tayong dapat pag-usapan, Ramil. Kung gusto mo, kay Christine ka na lang makipag-usap. Tutal nalulutas nyo naman ang problema nyo, di ba? Huwag akong kausapin mo. Wala na tayong problema. Maria, pakiusap. Huwag naman ganito. Oo, alam ko nagkamali ako. Pero hindi ko naman sinasadya yun. Hindi sinasadya? Kaya pala kahit nasa labas na kayo ay ipinapakita nyo pang nakakadiri nyong ginagawa. Hindi naman tayo kasal kaya ayos lang. Pero kay Jasper na matalik mong kaibigan, malaki ang kasalanan mo. Pagbabayaran mo yon, siguradong pagdurusahan mo. Maria, wag mong idamay ang mga anak nila. Wala silang kasalanan. Sila magbabayad sa kasalanan ng kanilang ina. Hindi ko hayaang maging masaya ang sino man sa inyo. Ipaparanas ko ang sakit na binigay niyo sa akin. Sama-sama tayong magiging miserable ang buhay. Nagkamali kayo ng sinaktan. Ginising niyo ang dapat na hindi magising sa kaibuturan ko. Kung ano man ang mangyari sa babaeng yon, walang ibang may kasalanan kundi siya lang. Napatakip na lamang ng bibig si Ramil mula sa labas ng silid ni Maria. Hindi niya alam kung guni-guni niya lamang, ngunit tila ba boses ng demonyo ang kanyang narinig mula sa loob ng silid na yon. Naisip niya na parang may hindi magandang nangyayari sa kanyang kasintahan. Kinabukasan, tahimik na binabaybay ni Maria ang gubat. Hindi na siya pumasok sa trabaho, maging ang kanyang amo ay nagulat sa biglaang pagre-resign niya sa trabaho. Ang rason niya ay may aayusin lamang siyang mga bagay at kailangan niyang pagtuunan ng oras. Sa kanyang paglakad, ang tanging maririnig mo lamang ay ang tunog ng mga sangang nababali na kanyang naaapakan. Dahil buo na ang kanyang pasya, naparusahan ang mga taong nanakit sa kanya. Inagaw mo ang dapat na sa akin. Aagawin ko rin ang kaligayahan mo. Inuutusan ko kayo aking mga abyan, bigyan ng karamdaman ng anak ni Christine, maliban sa anak nila ni Felmar. Isang karamdaman na walang doktor ang pwedeng makapagpagaling. Iparanas mo sa kanya ang sakit, pighati, at pagkawasak ng pusong sugatan. Iaalay ko sa iyo ang aking kaluluwa, makamit ko lamang ang aking kahilingan. Maria, binuhay niya ang natutulog na dyablo sa iyong katawan. Hayaan mong pagdusahan niya ang kanyang ginawa. Alam kong masaya ka sa mangyayari sa kanya. Hinanap mo ba ako para akong gumawa ng bagay na hindi mo magawa? Hindi kita hinanap. Matagal na kitang ginagabayan. Nagkataon lang na iisa ang taong nanakit sa atin. Mukhang itinadhana na magkakilala kami at masaktan niya ako para maipaghiganti ko rin ang sakit na dinanas mo. Pero, sigurado ka ba na gusto mong gawin ko yon? Tanging ang kagustuhan mo lamang ang matutupad, Maria. Dahan-dahan, uunti-untiin ko sila. Hindi ko sila hahayaang maging masaya, maging si Ramil. Isasama ko siya sa impyernong pupuntahan ko. Samantala, nagsisisigaw na si Christine sa kanilang bahay.
Taranta niyang binuhat ang panganay nilang anak ni Jasper. Bigla na lang kasi itong nagsusuka ng kulay putik at halos isuka na nito pati ang kanyang laman loob. Anak, ano nangyayari sa'yo? Ay, Diyos ko po, Jasper! Jasper, nasan ka ba? Anak, sandali lang ha. Ano ba nangyayari? Jasper! Christine, bakit? Ano ba nangyayari? Tumawag ka ng tricycle. Dadalhin natin si Carlo sa doktor. Bilisan mo! Sandali lang. Teka, ito na. Bilisan mo, sabi. Ay, Diyos ko, anak ko, Carlo. Anak, lakasan mo ang loob mo. Dadalhin kita sa ospital. Panay pa rin ang pagsuka ng bata. May halo na itong nakakasulasok na amoy. Hindi na malaman ni Christine ang kanyang gagawin. Maging ang pagdarasal ay hindi niya na nagawa. Mas nataranta siya nang makitang namumutla na ang kanyang anak at halos tumirik na ang mga mata nito. Carlo! Jasper! Bilisan mo ang anak natin! Christine, nagpahiram si Mang Ador ng sasakyan. Tara na, dalhin na natin siya sa ospital. Agad na isinugod ng mag-asawa ang kanilang anak sa pinakamalapit na ospital para ipagamot. Samantala, sa gubat naman ay may isang tumatawa dahil sa kanyang ginagawa. Maririnig ang kanyang tawa na tila ba sumasabay sa hangin at nagiging musika sa mapanglaw na gabi. Nagaganap na. Ito na ang simula ng paghihiganti ko. Anong masasabi mo, Christine? Simula pa lang yan. Wala pa tayo sa pinakamagandang eksena. Sumugod si Christine sa bahay nila Maria. Nakasunod naman si Jasper para pigilan yon. Nang mga oras na yon ay nagliligpit na si Maria ng kanyang mga gamit at aalis na sa bahay ni Ramil. Pinigilan siya ng lalaki, ngunit buo na ang kanyang pasya na umalis. Nasa ganoon silang tagpo nang biglang bumukas ang kanilang pintuan. Pabalibag pa ito kung buksan ng sinumang manggagambala sa gabing yon. Maria, ano? Masaya ka na? Christine, ano ba? Tama na. Huwag mo nang dagdagan ang galit ni Maria. Maria, pakiusap. Huwag mo naman itong gawin sa mga anak namin. Wala silang kinalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo silang idamay. Habang pinakikinggan ang sinasabi ni Jasper, tahimik lamang si Maria na tila walang naririnig. Manahimik ka nga, Jasper. Inutil ka talaga. Napakaduwag mo. Teka, ano ba nangyayari? Ano bang kaguluhan to? Ito ang naging bunga ng kalokohan na ginawa niyo ni Christine. Maria, huwag mo idadamay ang anak ko sa galit mo sa akin. Ako na lang ang pahirapan mo. Wala siyang kasalanan sa ginawa namin ni Ramil. Nagulat sila nang tumayo si Maria. Diretso lang ang tingin nito sa kanila. Maging si Ramil ay nagulat din sa ginawa ng kanyang kasintahan. Para sa kanya, hindi na ito ang Maria na nakilala niya. Hindi na ito ang Maria na kanyang minahal. Hindi ikaw kung sapat lang, Christine. Bago ka sana gumawa ng kalokohan, inisip mo kung ano ang kahihinatnan. Hindi ako may gawa kung ano man ang nangyayari sa anak mo, Christine. Ang gumawa nun ay walang iba kundi ikaw. Ikaw na nga tong gumawa ng mali. Ikaw pang matapang. Demonyo ka, Maria. Napakasama mo. Ikaw ang gumawa sa demonyong ito. Kayo ni Ramil. Kayo ang lumikha sa demonyong ito kaya nararapat lang na magdusa ka. Tsaka, ano nga palang ginagawa mo dito? Dapat binabantayan mo ang anak mo. Baka kasi hindi mo na siya maabutang buhay. Nanlaki ang mga mata ni na Christine at Jasper, at ganoon din si Ramil. Para ng demonyo kung tumawa si Maria. Naalala niya yung gabi na nag-usap silang dalawa, na nakarinig siya ng boses na tila sa demonyo. Napasigaw si Christine nang tumawag ang nurse na nagsusuka umano ng mga uod ang kanyang anak at nagkaroon ng bukol ang balat nito na tila may gustong lumabas. Maria, kapag may nangyari sa anak ko, papatayin kita.
Paano mo magagawa yon kung susunod ka na rin naman? Hindi ka nga humihingi ng tawad, ni hindi mo pinagsisisihan ang ginawa mo. Pero Maria, bakit ang anak kong pinahihirapan mo? May kasalanan din naman ng nobyo mo ah. Ikaw Ramil, hindi ba't dapat kasama ka sa nangyayaring ito? Bakit hindi na lang kayong dalawa? Bitiwan mo nga ako. Ikaw naman ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Kung hindi ka sana panay selos, hindi mangyayari to. Hindi ba't inagaw mo rin lang naman si Christine sa dati niyang karelasyon? Huwag mo nga akong sisihin. Ikaw ang may kasalanan dito. Natigilan lamang sila nang muling sumigaw si Christine. Napatakbo na rin si Jasper nang marinig na nag-aagaw buhay na ang kanilang anak. Nanlaki ang mga mata ni Ramil sa kanyang narinig na balita. Napalingon pa siya kay Maria na nagpakawala ng nakakatakot na ngiti. Lumapit siya rito at hinawakan ang babae sa braso. Hinila palabas ng bahay. Sinubukang magpumiglas ni Maria, ngunit malakas ang kanyang nobyo. Nagulat ang babae nang makababa sila ng tricycad ay nasa harapan na sila ng simbahan. Ito ang simbahan kung saan lumaki si Maria. Pagsisisihan mong ginawa mo, Maria. Kasalanan sa Diyos ang ginawa mo sa bata. Bitiwan mo ako. Hindi ba't ikaw ang dapat humingi ng tawad sa Diyos mo? Dahil sa kasalanan ginawa mo sa akin. Wala ka na magagawa, Ramil. Ang batang yon ang magiging kabayaran sa lahat ng sakit na binigay niyo sa akin. Kayo ni Christine, minahal kita ng todo, pero anong ginawa mo? Isa lang naman ang hinihintay kong banggitin mo sa akin, Ramil, para maibigay ko ang gusto mo. Kasal! Kasal lang ang hinihintay ko. Pero dun din naman ang punta natin. Nag-iipon lang ako. Teka, bakit dito mo ako dinala? Alam mo na dyan ako lumaki? May panata ako sa Diyos. Dapat ikakasal muna ako bago ko ipagkaloob ang sarili ko. Yan ang panata ko. Wala ka na magagawa, Ramil. Tinuruan niyo akong maging masama, ni hindi nga kayo humingi ng tawad sa akin. Kayo ni Christine ang lumikha sa akin, sa demonyong nabubuhay sa loob ko. Pagdurusahan niya ang paghihiganti ko. Hindi ko kayo mapapatawad, kahit ano pa ang gawin niyo. Aalis na sana si Maria, ngunit pinigilan siya ni Ramil. Pinipilit siyang ipasok nito sa loob ng simbahan. Pakiramdam ng dalaga ay masusunog siya. Para siyang mapapaso nang mapahawak siya sa pinto. Nasa ganoon silang tagpo nang may humawak kay Ramil. Paglingon ng lalaki ay isang suntok ang natanggap niya mula sa bagong dating. Natumba si Ramil at humandusay sa lupa. Pagtingin niya kay Maria ay nakangiti ito ng nakakatakot at ang isang lalaki na tahimik lamang na nakatayo. Umalis silang dalawa at pakiramdam ni Ramil ay mawawalan na siya ng malay. Samantala, nagbalik sina Maria at Felmar sa kubo sa gubat. Diyos ng kadiliman, ipalasap mo sa mga taong nanakit sa akin ang aking paghihiganti. Magsusuka ang pangalawang anak ni Christine habang nag-aagaw buhay ang isa. Nais kong maranasan niya ang sakit na nararamdaman ko. Triple mong ibabalik sa kanya ang lahat. Sa pagsapit ng 6:00, igagawad ko ang barang sa ikalawa niyang anak. Nais kong masaktan ang babaeng sumira ng buhay ko ng triple sa nararamdaman ko. Muli na namang umihip ang malakas na hangin, senyales na sinagot na ng tinatawag niyang Diyos ang kanyang hinaing. Nakataas sa ere ang isang bungo na ginagamit niya sa pagpaparusa sa pamilya ni Christine. Tahimik namang nakatayo si Felmar na hinihintay matapos si Maria sa kanyang orasyon. Masaya ka ba? Bakit ang mga bata ang pinagbabayad mo ng kanilang kasalanan? Dahil mas masakit yon, at yon ang gusto kong maramdaman nila. Bakit? Naaawa ka na ba? Sa mga bata, oo. May anak din kasi ako, pero sa nanay hindi. Bakit hindi na lang yung nanay at si Ramil ang pahirapan mo? Bakit hindi mo ako pinigilan nung una pa lang? Hindi ba't sabi mo, pwede kong gawin sa kanila ang lahat ng gusto kong gawin? Nakalimutan mo na ba? Hindi, pero hindi kasalanan ng mga anak ang ginawa ng kanilang magulang. Wala ka pa kasing anak, Maria. Pagdating ng panahon, mauunawaan mo rin yan. Hindi nakaimik si Maria sa sinabi ni Felmar.
Nanatili lang siyang nakatayo habang nililipad ng hangin ang kanyang balabal. Samantala, sina Christine ay panay ang iyak dahil ang bunsong anak niya naman ang nagsusuka, samantalang ang panganay ay masama pa rin ang pakiramdam. Ilang saglit pa, nilapitan sila ng isang nurse at sinabi sa kanila na sa albularyo nila dalhin ang mga bata, sapagkat may mga karamdaman na hindi kayang gamutin ng doktor at tanging albularyo lamang ang makakagawa ng paraan. Paalis na sana sila nang makitang papasok si Ramil. Agad na sinunggaban ni Jasper ang kaibigan at pinagsusuntok. Nagkagulo ang mga nasa loob ng ospital nang magpang-abot ang dalawa. Panay naman ang pigil sa kanila ni Christine at ng iba pang naroroon. Kasalanan yung dalawa to. Ang mga anak ko nagdurusa dahil sa katarantaduhan ninyo. Bakit kasi hindi na lang kayong pinarusahan ni Maria? Alam mo, tinuring kitang kaibigan. Pero anong ginawa mo? Akala nyo ba tapos na ako sa inyong dalawa? Sa oras na may mangyari sa mga anak ko, sa rehas kayo pupulutin. Natigilan lamang sila nang inawat na sila ng nurse at lumapit pa ang isa at sinabing dalhin na nila sa albularyo ang mga bata. Dahil hindi na ito kakayanin ng ospital, normal ang resulta sa mga test na ginawa sa dalawang bata. May kilala akong albularyo. Magaling yun. Doon natin dalhin. Sigurado ka ba? Hindi kasi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero dahil siya ipinakita ni Maria, naniniwala na ako. Sige na, dalhin na natin doon ang mga anak ko. Binuhat ni Jasper ang kanyang bunso. Si Ramil naman sa panganay na anak. Pinigilan sila ng doktor, ngunit pinilit nilang makalabas. Binayaran na ni Christine ang kanilang mga bayarin at sinabing susunod na lamang. Habang nasa sasakyang hiniram ni Jasper, panay ang sigaw ng mga bata dahil sa kanilang hirap na nararamdaman. Si Ramil na ang nagmaneho dahil alam niyang hindi kaya ni Jasper. Samantala, sa kubo sa gitna ng gubat, Mukhang mapapalaban ako Sa tingin ko nga, sigurado ka bang lalabanan mo ang albularyo? Hindi ko sila uurungan. Hindi ako titigil hanggat hindi nila napagbabayaran ang kasalanang ginawa nila sa akin. Diyos ng kadiliman, ito ang aking alay, 2 kaluluwa para may paghiganti ko ang aking pighati. Sa kabilugan ng buwan, magsusuka sila ng maliliit na uod. Ipakita mo yun sa kanilang ina at sa lalaking kalaguyo niya. kasabay noon ay ang napakalakas na kulog at kidlat, kasabay ng pagtawa ni Maria na animoy sinasapian ng demonyo. Si Felmar naman ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Matagal niya nang ginagabayan si Maria, sapagkat siya ang naatasan ng kanilang angkan para gawin yon. Sinunog ang kanilang bayan kung nasaan ang kubo na kinaroroonan nila ngayon. Ito ang bayan ng mga mangkukulam na pinatay ng taong bayan, at kasama roon ang buong pamilya ni Maria. Dinggin mo ang aking kahilingan. Parusahan ng sino mang hahadlang. Walang sino mang albularyo o makakagamot sa bunga ng kasalanang walang kapatawaran. Samantala, sa bahay ng naturang albularyo, pakiusap, Mang Tado. Pagalingin mo po ang anak ko. Ikaw, Ramil, pagkatapos ng lahat ng ito, humanda ka sa akin. saad ni Jasper habang karga ang anak na sumisigaw dahil sa mga sugat sa kanyang balat, habang ang bunso naman ay panay ang suka ng kulay itim na parang putik. Napasigaw naman si Christine nang makitang may kasama na itong uod, maging si Jasper ay halos wala na sa katinuan dahil sa kanyang nasasaksihan. Binabarang ang mga anak ninyo ng isang galit na puso. May nagawan ba kayo ng kasalanan? Ako po wala, pero 2 yan meron. Subukan ninyo manghingi ng tawad sa taong yon. Baka sakaling mapatawad kayo. Naririnig ko ang kanyang panaghoy. Hindi naman masama ang taong ito. Ngunit dahil sa galit, minsan nakakagawa tayo ng bagay na makakasakit sa iba.
Mukhang matindi ang kasalanan na nagawa niyo sa kanya. Hindi ako hihingi ng tawad. Siya naman ang may... Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Anong klase kang ina? Magmamatigas ka pa sa kabila ng mga nangyayari? Ha? Ayan, tingnan mo mga anak mo. Tingnan mo. Dahil sa kasalanan mo, ninyong dalawa, sila nagdurusa. Christine, nanay ka pa ba? Kung ako sigurong papipiliin, mas gusto ko na lang mapangasawa si Maria na mangkukulam dahil baka mas mabuti pa siyang babae. Bakit? Gusto mo ba siya? Gusto mo ako ipagpalit sa kanya? Nahihibang ka na talaga. Kapag may nangyari sa anak mo, kung sakaling may mangyayari sa anak mo, sinasabi ko sa iyo, pupuntahan ko si Maria at magpapaturo ako ng pangkukulam. Ako ang kukulam sa inyong dalawa. Tama na. Wala nang kwenta yung pinag-uusapan ninyo. Wala kang karapatang sumabat. Hindi makakatulong ang ginagawa nyo. Christine, mas mabuti pang humingi na lang tayo ng tawad kay Maria kung yun lang ang tanging paraan. Pag-isipan niyo yan mabuti. Gagawan ko muna ng paraan para umayos sandali ang pakiramdam ng mga bata. Natigilan sila nang sumuka na naman si Carlo. Panay ang wika nito na hindi niya nakaya at para umanong sinusundo na siya ng Panginoon. Nanlaki ang mga mata ni Jasper habang sinasabi na lumaban sila at sila ay gagaling. Malakas ang mambabarang. Hindi siya papayag na tayo'y magtagumpay. At hindi rin siya nag-iisa. Marami ang tumutulong sa kanya. Mga kaluluwa ng kanyang kalahi. Sige na, huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Sa gubat sa dulo ng bayang ito, naroroon ang mambabarang kasama ang kanyang gabay. At ikaw, babae, kilalang kilala mo ang gabay na yon. Si Felmar, walang duda yon. Tara na, Christine, puntahan na natin si Maria. Sumama ka, Jasper. Kami na ang bahala sa mga anak ninyo. Bakit naman po ako sasama? Wala naman po akong kasalanan kay Maria. Alam ko, masyadong mahina ang iyong pananampalataya at puno ka rin ng galit. Kailangan mo rin magpatawad. At para hindi rin makontra ng iyong mahinang pananampalataya ang aming panggagamot. Umalis ang tatlo at naiwan ang mga bata sa pangangalaga ni Mang Tado at ng kanyang asawa na isa ring manggagamot. Sa daan patungo sa gubat, panay ang away ni na Crispin at Jasper. Si Ramil naman na nauuna sa kanila ay naririndi na sa pag-aaway ng dalawa. Baka kayo talagang tinadhana na mangkukulam na yon. Bagay naman kayo, pareho kayong seloso't selosa. Pwede ba tumigil ka na nga dyan? Baka hindi ako makapagpigil sa'yo. Ah, talaga? Hindi ba sinabi mo kanina na mas gusto mo pa siya kaysa sa akin? Oo, dahil matino siyang babae. Hindi katulad mo na Ay, wag na nga lang. Ano? Bakit hindi mo tapusin ang sinasabi mo? Malandi. Wala siyang panahon maglandi sa iba. Ano, masaya ka na ba? Tumigil na nga kayo. Ikaw ang tumigil. Pagkatapos nito, mas maganda siguro kung iuuwi mo na ang babaeng yan. Saad ni Jasper, sabay nagpatiuna na sa paglalakad. Naiwang walang imik si Ramil at si Christine. Hindi nila namalayan ang oras. Halos sabay pa silang nagulat sa nakitang kubo sa di kalayuan mula sa kanilang kinatatayuan. Nagpalinga-linga sila sa paligid, ngunit wala silang nakikitang ibang bahay maliban sa kubo. Napapaisip pa sila kung paano si Maria nabubuhay sa ganito kasukal na kagubatan. Samantala, napangiti si Maria habang nakaupo sa harap ng kanyang munting altar. Sa isip niya may hindi siya inaasahang bisita. Inayos niya ang kanyang balabal habang hinihimas ang 2 bungo na nakapatong sa kanyang mga hita. Maingat niyang inilagay ang mga bungo sa altar na ginagamit niya para pahirapan ang 2 bata. Mukhang may bisita tayo. Harapin mo ba sila? Oo naman. Halika, samahan mo ko. Palabas na sila ng kubo nang makitang nagtatalo ang 3. Hindi sila nito napansin dahil tila mga batang nagtutulakan kung sino ang unang magpapaliwanag. Anong ginagawa niyo dito? Nandito kami para humingi ng tawad. Pakiramdam ko maiiyak ako dahil napakasinsero mo naman humingi ng tawad. Tagus talaga sa puso ko. Pero parang ayaw kitang patawarin. Maria, patawarin mo na kami. Kung gusto mo kami na lamang ang parusahan mo. Totoong luha ba yan? Kasi... Maria, Ma'am Maria,
Ako na po nagmamakaawa. Nasaktan din naman po nila ako, ma'am. Wag na po ang mga anak ko. Alam ko po na may natitira pa pong kabaitan sa puso ninyo. Nararamdaman ko po yun. Ma'am, naging mabuti naman po ako sa inyo at ganun din kayo sa akin. Kahit po ma'am, para na lamang sa akin. Bilang isang ama, ma'am, nagmamakaawa po ako. Jasper, naging mabuti ka sa akin, pero hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin. Christine, parang awa mo na. Kahit para sa mga anak mo, huwag ka na magmatigas. Humingi ka na ng tawad nang sa gayon, mapatawad namin kayong dalawa ni Ramil. At mapatawad at mapalaya din namin ang aming mga sarili sa galit. Maria, patawarin mo ko. Naging masama akong nobyo, alam ko. Alam ko na hindi ako nararapat sa'yo. Hindi ko pinahalagahan ang pagmamahal mo. Nadala lang ako pero alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Hindi ko kaya, Maria, na mawala ka sa akin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa. Ayusin natin to, Maria. Magsimula tayo muli at aalis na tayo sa lugar na to. Humanap tayo ng lugar kung saan ulit tayo makakapagsimula na maayos. Napapikit si Maria dahil sa kanyang narinig. Alam niyang galit siya kay Ramil, ngunit alam din niya na mahal niya ito. Kaya lamang may bahagi sa kanyang pag-iisip na hindi pa handang magpatawad, ngunit naantig ang kanyang puso. Ito lang naman ang kanyang hinihintay na dapat sa simula pa lamang ay ginawa na ng mga taong nasa kanyang harapan. Hindi ka bawasan sa ating pagkataong paghingi ng tawad, Christine. Alam ko na ito ang pinakamahirap na salita, lalo na kung ikaw ay taong mapagmataas sa iyong sarili. Ngunit ang pinakamahirap na salitang yan ay kayang tunawin ng pusong galit na galit. Para sa mga anak, gagawin ng isang ama ang lahat kahit palumuhod siya at ibaba ang sarili at dangal. Hinahangaan kita sa bagay na yan, Jasper. Ikaw, Christine, kailan ka magpapakaina sa mga anak mo? Bigla silang napalingon sa unahan nang may batang dumating na sa tingin nila ay nasa 9 na taong gulang pa lamang. Maging si Maria ay nagulat din sa kanyang nakita. Nakangiti itong kumakaway kay Felmar habang papalapit sa kanila. Nang makita ni Christine ang bata, ay napaluhod ito at biglang umiyak. Napatingin si Maria sa bata. Marahil ito ang anak ni na Christine at Felmar. Tumakbo ang bata papunta sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Anong ginagawa mo dito? Papa, sino po sila? Bakit po sila umiiyak? Mga taong nakagawa ng kasalanan sa Tita Maria mo. Naalala mo ba si Tita Maria? Yung madalas nating bantayan sa pabrika? Yung huling babae sa angkan na sinunog ang bayan? Opo, naaalala ko po siya. Tita Maria, alam ko po matindi ang inyong galit kasi masakit po talagang masaktan, lalo na kung ang nakagawa sa inyo ng kasalanan ay yung mga taong mahal nyo. Ganyan din po ang naramdaman ko nun, diba Papa? Nung binaliwala tayo ni Mama, hanggang sa dumating na lang yung araw, hindi ko na siya hinahanap. Napatingin silang lahat kay Christine, habang ang babae ay napatakip naman ng kanyang bibig. Hindi na siya naaalala ng kanyang anak, na kahit kaharap siya nito ay hindi siya matandaan. Tila kumirot ang kanyang puso dahil sa sinabing yon ng kanyang anak. Ang unang anak na kanyang iniluwal at una niyang minahal. Pero iniwan niya dahil nagtaksil siya kay Felmar para kay Jasper. Pero alam mo, Tita Maria, sabi po nila, kapag nagpatawad daw po tayo, doon natin malalaman ang kabuluhan ng buhay. Nasaktan po ako nung iniwan kami ni Mama, pero mas pinili ko pong magpatawad na lang at kalimutan na lang ang lahat. Kung mahal natin ang tao, piliin natin magpatawad at hayaan na lang po natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Mainam na po ang magpatawad kesa pagsisihan natin yun sa huli. Ano man po ang nagawa nilang kasalanan, wag po natin gawin yung dahilan para maging masama tayo. Ay, hinatid ko lang po yung baon mo, Papa. Aalis na po ako. May gagawin pa po kami ni Apong Tala. Sige po, Papa. Mamaya na lang po. Aniya, sabay takbo papalabas ng gubat.
Maririnig ang pag-iyak ni Christine na akala mo'y hinihiwa ng 1,000 itak ang kanyang puso. Napalingon si Jasper at si Maria sa kanya nang siya ay simulang magsalita. Maria, patawarin niyo ako ni Jasper. Nadala lamang ako ng panahong yon. Nagpadala kami sa bugso ng damdamin. Alam ko kulang ang mga salita, luha at hinagpis na ilalabas ko ngayon kumpara sa naranasan mo. Pakiusap, ako na lang ang parusahan mo, huwag na ang aking mga anak. Maria, patawarin mo ko. Patawarin mo rin ako, Felmar, sa ginawa ko. Napakasakit na hindi na ako kilala ng aking anak at hindi niya na rin ako kailangan. Ito'y sapat ng parusa sa akin ng Diyos na hindi ko makakalimutan kailanman. Patawarin niyo ko. Patawarin niyo ko. Kasal tayo sa mata ng Diyos, kaya pinapatawad kita. Mahal kita at yun lang ang mahalaga. Nagmamakaawa kami sa iyo, Maria. Pagalingin mo ng mga anak namin. Pakiusap, patawarin mo kami. Pinapalaya ko ng aking sarili sa galit, Christine. Pinapatawad na rin kita. Bukas ang aming tahanan para muli kang makilala ng anak natin. Napatingin si Maria kay Felmar at hinawakan niya ang kanyang puso. Ganoon din kina Jasper at Christine. Muli niyang hinawakan ang kanyang dibdib, napawi ang galit at hinagpis at nakaramdam siya ng pagpapatawad. Pumasok siya sa silid ng kubo at nagdasal. Muling umihip ang malakas na hangin, kasabay ang pagdagundong ng kulog. Ilang minuto din sa loob si Maria. Inalis niya na ang lahat ng kanyang itinanim habang umuusal ng hindi maintindihang panalangin. Maya-maya ay lumabas na siya sa loob ng kubo. Umuwi na kayo. Magaling na sila. Maraming salamat, Ma'am Maria. Halika na, Christine. Salamat, Maria. Ramil, hayaan na lang natin ang panahon para sa ating dalawa. Kung talagang tayo ang para sa isa't isa, hayaan mo munang maghilom ang sugat sa puso ko. Pinapatawad na kita, pero hindi pa kita kayang bigyan ng pagkakataon. Kahit saan man ako makarating, kung tayo ang para sa isa't isa, darating ka. Pero sa ngayon, hayaan mo na lang muna ako. Nauunawaan ko. Maghihintay ako, Maria. Sana'y mapatawad mo rin ako. Aniya, sabay umalis nang walang lingon-lingon. Hinatid na lamang siya ng tanaw ni na Maria at Felmar habang papalayo sa kubo. Kung mahal mo, mahalin mo. Kung mahal ka, saan ka man magpunta, hahanapin ka niya. Alam ko, at maghihintay ako hanggang sa mahanap niya akong muli. Alam ko na darating ka, Ramil. Hindi man kita hintayin, alam kong tayong dalawa ang nakatakda. Kapag dumating ang araw na handa ka na, alam mo kung saan ako matatagpuan. Yun! Napakaganda na naman po ng kwento natin. And again, pasensya na po ulit. Sobrang busy lang talaga ngayon. Pero sa susunod, sinisiguro ko na meron ulit tayong shout-out. Maraming salamat po sa pakikinig sa Kwentong Enteng. Traitor ka! Itinuring kitang kaibigan!